Guess what? Natanggap na kayo sa channel. Lalabas na kayo sa TV. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-6 na kabanata. Opo, si Mommy Neri po, Mommy namin. Kilala niyo po ba siya? Inosenteng tanong ng batang babae kay Don. Bumulong naman sa kanya ang kakambal niyang lalaki. Pero may kalakasan ito, kaya narinig din ni Don ang nais nitong iparating. Siya yung mabait na mama roon sa restaurant. Yung nag-hi sa atin. Bulong ng batang lalaki sa kanyang kapatid at saka tumingin kay Don. Sandaling iwinaksi ni Don ang mga bumabagabag sa kanyang isip at saka bahagyang ginulo ang buhok ng mga ito. Wow, naaalala niyo pa pala ako. Nakangiting wika ni Don. Mabait ka po kasi sa amin noon. Sagot naman ng batang lalaki, lalong lumawak ang ngiti nito. Ang galing niyo namang sumayaw at kumanta. Pareho kayong napakabibo at ang cute ninyo. Papuri ni Don sa dalawang bata na ikinatuwa ng mga ito at nagtatatalon pa nga ng bahagya. Yay! Thank you po! Magiliw na pasasalamat ng babae. Pagkatapos ay lumapit si Don sa isa sa mga casting directors at sinabihan ito na dapat kunin ang kambal at isama sa mga i-recruit na talents. At kasabay nito, kinausap na rin ni Don ang teacher ng kambal upang sabihin dito na kukunin nga niya ang dalawang bata para sa kids channel na ilulunsad nila. Talaga po? Nako, napakagaling at bibibo ng mga dalawang batang yan. Wonder twins nga kung tawagin sila rito sa school namin. Napakatalino pa pati. At ang ganda at gwapo pa. Maganda rin siguro talagang lahi. Maganda rin kasi ang mami nila. Kwento ng teacher ng kambal. Nang marinig ni Don ang salitang mommy, ay wala sa sarili nitong nabanggit na kilala niya si Neri. Actually, I know their mother. Madali na rin sigurong mapapapayag yun kung nagkataon. Besides, mukhang nag-i-enjoy naman ang dalawang bata sa pagpe-perform. Wika ni Don, sabay balik ng tingin sa kambal na bibong-bibong sumasayaw at kumakanta. Ay, ganun po ba? Kung kilala niyo naman po pala si Miss Neri, pwede niyo pong idiretso sa kanyang pagpapaalam. Pero totoo po, nag-i-enjoy talaga yung si Mavi tsaka si Cassie sa tuwing sumasayaw at kumakanta sila. Napaka-talented talaga ng dalawang yan. Siguradong maraming matutuwa sa kanila kapag napanood na sila sa channel ninyo. Nang matapos ang performance ng mga bata, ay nagkaroon sila ng pagkakataon na maglaro dahil break time na nila. Merong mga snacks na inihanda ang eskwelahan at saka ipinamigay sa mga bata. At maaari din silang maglaro ng kung ano-ano bago sila sunduin ang kani-kanilang mga magulang. At dahil naroon pa si Don, sinamantala niya ang pagkakataon na lapitan ng dalawang bata upang makipaglaro at makipagkwentuhan sa mga ito. Wow! Ang galing-galing nyo namang mag-build ng Lego. Ang astig niya na! Puri ni Don sa itinatayong Lego ng magkakapatid. Nagkatingin na naman ang dalawa nang marinig ang sinabi ni Don. Napansin ni Don ang ginawa ng dalawa, kaya naman agad itong nagtaka. Oh, bakit? Ayaw niyo na bang maglaro? Tanong ni Don. Umiling si Mavi. Hindi po. Kasi ngayon lang po kami nagkaroon ng kalaro na parang daddy. Sambit nito na sinang-ayunan naman ang kapatid. Opo, wala po kasi kaming daddy. Kaya walang nakikipaglaro sa amin ng ganito. Ang kalaro lang namin si Mommy tsaka si Tita Juliet. Sana may daddy rin kami. Pahabol na pahayag ni Cassie. Nang marinig iyon ni Don, ay bigla silang natigilan. Anong ibig sabihin ng dalawang bata sa pahayag na yon? Ibig ba nilang sabihin na wala silang ama? Where is your dad? Hindi niyo ba siya kasama sa bahay ninyo? Pag-uusisa ni Don. At lalo lamang siyang nagulat nang makitang malungkot na umiling ang dalawang bata.
Sabi po sa amin ni Mommy, nasa malayo raw po eh. Nasa abroad ba yun? Hindi po namin siya kilala. Wika ni Cassie. Hindi pa po namin siya nakikita. Dagdag naman ang kanyang kakambal. Nang dahil sa narinig ay hindi maiwasan ni Don ang kabahan at mas lalong nanaig ang kanyang kuryosidad at pagtataka ukol sa naging buhay ni Neri mula noong iwan siya nito sa ere. Ilang taon na rin ang nakalilipas. Nang maghapon na ay oras na ng dismissal ng mga bata. Si Juliet nang sumundo sa mga ito dahil busy pa si Neri sa pag-aasikaso sa kanyang trabaho. Mommy, nandito na po kami! Magiliw na wika ni Cassie at saka tumakbo papalapit sa direksyon ni Neri. Sumunod naman si Mavi na yumakap din sa kanyang mommy. Oh, how's school? Kamusta yung performance ninyo? Tanong ni Neri sa mga anak. Okay lang po, mommy. Hindi po kami nagkamali ni Cassie. Maganda po yung song and dance namin. Magalang na sagot ni Mavi na ikinangiti ni Neri. Wow, that's good to hear. O sige na, magmerienda muna kayo. Naghanda ako ng paborito niyong mac and cheese at orange juice. Tapos pwede na kayo maglaro after niyo kumain. Wika ni Neri sa mga anak. Tuwang-tuwa naman ang kambal dahil sa narinig. Yay! Thank you po, Mommy! Sabi ng mga ito. Maya-maya lamang ay biglang nag-ring ang telepono ni Neri. Nakita niya ang teacher ng kambal ang tumawag sa kanya. Kaya naman agad niyang sinagot ayon. Teacher Annie, napatawag ka! Bati ni Neri nang sagutin ang tawag. Good afternoon, Mommy Neri! Nako, gusto ko lang naman po kayong i-inform na napili po ng channel ang kambal. Casted na sila sa Itatayong Kids channel at ang unang program doon. Masayang balita ng teacher ng kambal. Halos magningning naman ang mga mata ni Neri sa narinig na balita. Talaga ba? Naku, napakagandang balita naman ito. That's really nice to hear. Masayang masaya si Neri para sa kanyang mga anak. Dahil alam naman niya na bibong-bibo ang mga ito at gustong-gusto nila kapag sila'y nakakapagpasaya ng mga tao. Lingid lamang sa kanyang kaalaman na ang mga tao sa likod ng kumpanyang magtatayo ng channel ay ang taong pilit niyang tinatakbuhan at tinataguan magpahanggang ngayon. Nang matapos sa pag-uusap si Neri at ang teacher ng mga bata, ay agad niyang ibinalita sa kanyang mga anak ang exciting news na natanggap mula sa kanilang teacher. Guess what? Natanggap na kayo sa channel. Lalabas kayo sa program nila. Tuwang-tuwa na sabi ni Neri, sabay yakap ng mahigpit sa kanyang mga anak. Talaga po, Mommy? Yay! Ang saya-saya naman nun! Malugod na wika ni Mavi. Bahagya namang natawa si Juliet. Iba rin naman talaga ang charms nitong mga pamangkin ko. Naku, may artista na pala sa pamilya. Pahayag nito na siyang ikinatawa ng mag-ina. Habang kumakain ng merienda ang dalawang bata, ay nagtanong-tanong sa kanila si Neri ukol sa mga nangyari sa mistulang audition performance nila kanina. Okay naman po, Mommy. Ang galing-galing nga daw po namin ni Mavi. Marami pong nag-clap para sa amin. Tapos sabi ni teacher, very good daw po kami. Panimula ni Cassie nang umunguya-nguya pa ng kanyang mac and cheese. Habang si Mavi naman ay halos magkalat pa sa kanyang sarili habang kumakain. Kaya naman natatawa ng pununasan ni Neri ang bibig at dibdib nito na natutuluan na ng kanyang pagkain. Tapos Mami, sabi nung isang mama, ang galing-galing daw po namin sumayaw at kumanta ni Mavi. Sino nga ulit yun, Mavi? Yung mama? Nagugulo ang tanong ni Cassie sa kambal. Ah, si Tito Don, yung friend ni Mommy. Prenteng sagot naman ni Mavi nang marinig ang pangalang isinagot ng anak ay bigla na lamang natigilan si Neri at halos hindi makapagsalita. Mabait talaga siya, Mommy. Nakipaglaro pa nga po siya sa amin ni Mavi ng Lego. Tsaka dun sa may slide at swing. Para nga po siyang daddy namin, Mommy.
Paano kaya kung siya na lang po ang daddy namin? 'Di ba, Mavi? Tumango naman si Mavi. Payag ako! Mabait din naman si Tito Don. At saka para may daddy kami. Dagdag pa nito. Bigla namang napatikim si Neri at saka dali-daling iniba ang usapan. Sa puntong iyon ay kinakabahan na siya ng malala dahil sa mga naririnig. Ibig sabihin lamang nito ay nagkaroon na ng pagkakataon si Don na makilala ang kanyang mga anak. Kahit pa hindi naman ito lubusang alam ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman sinubukan ni Neri na huwag ipahalata sa mga anak na nag-iba ang kanyang disposisyon. Dahil paniguradong magtataka ang mga ito kung bakit biglang nagbago ang mood ng kanilang mommy. Nang matapos lamang sa pagmemeryenda ang mga bata, ay nilinisan niya lamang ang mga ito ng kaunti. Binihisan at saka hinayaang maglaro sa kanilang kwarto. Pagkatapos noon, ay nagtungo si Neri sa dining room at saka naupo roon. Sakto namang naroon din si Juliet na nagtitimpla ng kape. Oh, ano nang balak mo ngayon? Panimulang tanong ni Juliet at saka inilapag ang isang tasa ng kape sa harap ni Neri. Halos iduktok naman ni Neri ang kanyang mukha sa mesa dahil sa sobrang inis. Bakit ba kasi kailangan niya pang bumalik sa buhay namin? After all these years, me and my kids have lived peacefully. Tapos bigla siyang babalik para gambalain kami. And for what? What's the reason? Sis, hindi naman tayo sigurado na nagbalik nga ba si Don para sa inyo ng kambal. At hindi rin naman natin alam kung nahanap niya na kayo. May posibilidad lang naman na meron siyang ginagawa rito sa probinsya at nagawi rito. Di ba nga, kako, negosyante yan? O edi, malamang sa malamang narito siya for business matters. Kung saan-saan naman kasi agad lumilipad yung isip mo, sis. Pero kahit na, twice niya lang na-encounter ang kambal. Ano na lang ang mga posibleng mangyayari, diba? What are the odds na sa banda-banda rin ay malalaman niya na ng katotohanan? Paano kung isang araw kunin niya ng lahat sa akin? Kunin niya ng dalawa nang wala akong kaalam-alam? How am I supposed to deal with that? Alam mo siguro mas maganda kung wag mo munang isipin yan. Mukhang hindi naman ganoong klaseng tao yung ama nila. Marahas na umiling si Neri. You don't know what he's capable of. Dapat hindi na lang sumikat ang kambal. Tama. Hindi na sila dapat sumali sa sayaw-sayaw na yan. Hindi na po kami mami sasayaw. Balungkot na tanong ni Cassie. Lumabas pala ang dalawa ng kwarto at narinig nila ang sinabing iyon ni Neri. Napalingon sa kanila si Neri. Kids, kung may daddy kami, papayag yun. Wika ni Cassie at saka naiiyak na tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Gayon din si Mavi na sumunod sa kambal. Tatayo na sana si Neri pero agad siyang hinila papaupo ni Juliet. Dahil sa naging reaksyon ng mga anak ay lalo lamang nakaramdam ng pagkadismaya si Neri. See? Hindi pa nga nila kilala si Don. Ganyan na agad ang reaksyon nila. Dumating lang siya sa buhay namin, puro na sila daddy. Nagawa naman naming mabuhay nang walang ganun na. Why does it keep on getting harder ba? Sis, payagan mo na lang mga anak mo. Hayaan mo na sila sa gusto nila. Ano bang gusto mo? Ipagkait mo sa kanilang ama nila. Pati ba naman itong chance nila na makapag-perform at makapagpasaya ng mga tao? Ipagkakait mo pa? Ayun ba talagang gusto mong mangyari? Nang marinig iyon ay halos na ma-overwhelm na si Neri sa kanyang mga nararamdaman. Hindi niya nalubos maunawaan kung ano ba talaga ang kanyang dapat gawin at kung saan ba siya lalagay. Kinagabihan ay natapos din si Don sa pagtatrabaho. Kahit tapos na ang casting ay marami namang kailangang i-check sa site na kinatatayuan ng kanilang channel at kailangan niyang puspusan na tingnan kung maayos na ba ito. Tumawag siya kay Luisa upang ibalita rito na maya-maya siya makakabalik sa hotel
dahil meron lamang siyang kailangang asikasuhin. Pumayag naman agad si Luisa dahil tulad niya ay busy rin ito. Pero sa katunayan, tapos na talaga si Don sa trabaho. Wala na siyang meeting o site visits na kailangan pang gawin. Natapos na rin yung mga papeles na kanyang nire-review. Wala na siyang ibang agenda pa ngayong gabi, bukod na lamang sa isang bagay na nais niyang gawin. Sumakay si Don sa kanyang kotse at saka nagmaneho patungo sa isang klinik. Nang makarating siya roon, ay nagpalingon-lingon pa siya sa kanyang paligid at siniguro niya na walang ibang nakakakita sa kanyang pagpasok sa loob ng klinik. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang pinaplano ni Don? Ano kayang ginagawa niya sa klinik na ito? At ano kayang madidiskubre niya doon? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Neri! Pagtawag ni Don sa pangalan nito. Napalingon naman sa kanya si Neri at halos manlaki ang mga mata nito nang makita si Don sa kanyang harap. Hanggang ngayon ba iiwas ka sa akin? Nagtatakang tanong ni Don kay Neri. Can we have breakfast? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikapitong kabanata. Nang masiguro ni Don na wala na ni isang tao ang nakakita sa kanya, ay tuluyan na siyang pumasok sa loob ng klinik, kung saan siya ay sinalubong ni Doc Chua, isa sa mga mahuhusay na doktor sa Cebu. Good evening, Don. It's nice seeing you again. Bati ni Doc Chua kay Don. Pinaupo niya na ito sa upuang nasa kanyang harap. Pagkatapos ay kinuha ni Doc Chua ang isang folder na naglalaman ng resulta ng mga laboratory tests ni Don. What is it, Doc? Did it progress? Puno ng pag-aalalang tanong ni Don. Bahagyang inayos ni Doc Chua ang kanyang salamin at saka seryosong tumingin kay Don. Nang mapagtanto ni Don ang ibig sabihin ng doktor, ay tila ba bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Your lab results came back, and they're not good. Nag-advance na ang sakit mo. As much as makakatulong pa rin naman ang maintenance mo, you have to consider your options. Wika ni Doc Chua. And what exactly are my options? Nagtatakang tanong naman ni Don. Well, it's either mag-undergo ka ng organ transplant or kahit bone marrow man lang. But you will have more chances with this whole process kung makakahanap ka ng match mo ng DNA. Whether it's your family or kung meron kang anak na nasa tamang edad na. Paliwanag pa ng doktor. Nang marinig iyon ay napayuko na lamang siya. Wala naman na kasi siyang magulang dahil matagal na siyang ulila. Wala rin naman siyang anak na kanya talaga dahil hindi naman talaga niya dugo at laman ang anak ng ex-wife niya na nasa kanyang poder. Kaya naman sa mga puntong iyon sa palagay ni Don ay wala na siyang magagawa pa kundi ang maghintay na lamang ng himala. Seryosong nagwika si Don sa doktor. So it seems like I have no other options, Doc. What you're asking from me is impossible. Umiling si Doc Chua. Well, hindi ko naman sinasabi na gagawin na natin ang procedure ngayon mismo. Pwede ka pa rin namang mag-continue sa medications. May epekto pa rin naman ito. At mapapabagal ng kaunti ang pag-progress ng sakit mo. You have at least a maximum of 2 or 3 years bago natin kailanganin na operahan yan. For now, kailangan mo lang talagang ipagpatuloy ang lahat ng mga nasimula natin. Lalo na sa mga prescriptions ko. Sa katunayan, naroon naman talaga sa Cebu si Don upang magtrabaho. Pero sa kabila noon, dito rin kasi nakadestino si Doc Chua na siyang doktor na inirekomenda sa kanya ng mga doktor niya noon sa Maynila. Sa pagbabakasakali na baka merong magawa si Doc Chua ukol sa kanyang sakit, ay sumugal na si Don.
Subalit talagang malala na pala ang kanyang nararamdaman at kailangan na lamang niya magtiwala na kakayanin niya pang mabuhay sa susunod na mga taon. Let us not lose hope, Don. Marami namang makabagong teknolohiya sa panahon ngayon. As long as hindi magbabago ang lifestyle mo, everything will fall in its place. I'll see you again for your checkup, okay? Pagkatapos ng kanyang consultation ay bumalik na rin si Don sa kanyang hotel room kung saan naroon si Luisa na naghihintay sa kanya. Mukhang kararating lang din ni Luisa dahil nasaktuhan niya pa itong nagtatanggal ng sapatos. Hey babe, how was your day? Tanong ni Luisa at saka sinalubong si Don ng isang yakap at halik. Bahagya namang napangiti si Don at saka hinalikan si Luisa sa noo nito. It was fine. Nag-finalize lang naman kami ng mga paghahanda para sa opening ng channel. Ikaw ba, how was your meeting with the boards? Lumayo si Luisa sa pagkakayakap at saka nagtungo sa maliit nilang mesa sa kwarto kung saan may nakalagay na wine. Nagsalin siya nito sa bote at saka dire-diretsong tinungga iyon. Natawa naman si Don sa ginawa niya ng kanyang nobya. Umiinom lang naman kasi ito ng wine kapag sobra na itong stressed. Was it that bad? Tanong ni Don kay Luisa. My God, babe, sinabi mo pa. Napaka-demanding ng board. Lalo na si Daisy. I mean, don't get me wrong, I love her. Pero iba talaga kapag usaping negosyo na. Ang daming gustong mangyari. And I can't keep up. I think I need to get a facial dahil ang dami ko ng stress sa mukha. Reklamo ni Luisa na ikinatawa ni Don. Lumapit naman ito sa kanyang nobya upang yakapin at lambingin ito. At nang kumalma naman kahit papaano, maya-maya hinalikan na ni Don si Luisa at saka nagwika rito. Babe, I have something to say. Umangat naman ang tingin ni Luisa kay Don. Tanong nito. Huminga ng malalim si Don at ayaw niya kasing sabihin kay Luisa ang tungkol sa kanyang sakit. Kaya naman inisip niya ng maigi kung paano niya sasabihin ang gusto niyang mangyari. What is it, Don? Tanong muli ni Luisa. I really wanna have family with you. At alam ko namang matagal pa bago tayo magpakasal because wedding planning is so hard and we can't do it right now. Pero gusto ko nang magkaanak, babe. Kumunot ang noo ni Luisa bilang senyales ng pagtataka sa mga sinabi ni Don. What I'm saying is, asking, to be exact. I'm asking you kung pwede ba tayong magkaroon na ng anak ngayon? Bigla namang nagulat si Luisa sa sinabi ni Don. Bahagya siyang lumayo kay Don at saka umupo sa kama upang mag-isip. Pero babe, gusto ko sana na magpakasal muna tayo bago mag-anak. Our wedding doesn't have to be grand or anything. Kahit nga sa huwes lang tayo magpakasal, that would be fine to me. Gusto ko lang na official na tayo mag-asawa before we start a family. Pagkontra ni Luisa sa pahayag ni Don. Sa katunayan, hindi lang din niya masabi-sabi kay Don na meron siyang problema sa ovaryo at malabong makapagdala siya ng anak. Tinatago niya ito mula kay Don dahil sa pag-iisip na baka iwan siya nito sa oras na malaman ni Don ang katotohanan. Inisip niya lamang kasi na sa bandarian ay maaari naman silang kumuha ni Don ng surrogate mother upang magkaanak sila. Pero bago mangyari ang lahat ng iyon, ay mas mainam kung kasal muna silang dalawa. Napaupo naman si Don sa tabi ni Luisa at saka ito yumuko. I'm sorry for asking. Mukhang minamadali pa yata kita. But I'm willing to wait, babe. There's no need for us to rush. Paghingi ng dispensa ni Don at saka hinalikan si Luisa sa balikat nito. Ramdam ni Luisa na iba na ang aura ni Don at tila ba meron itong malalim na iniisip. Nais man niyang tanungin si Don kung anong problema nito at kung meron man, pero hindi niya na tinuloy pa ang pag-uusisa. Sa halip ay iniba na lamang niya ang usapan. Tumawag pala yung teacher ni Annie sa isang casting director natin. Hindi raw pumayag yung mother ng kambal na silang bumida sa kids show natin. Yung mga batang yun yung nakita natin sa restaurant a few days ago, hindi ba?
Yung mga batang kilala mo yung mom? Apparently, ayaw na nilang tumuloy eh. Wika ni Luisa na siyang ikinagulat ni Don. Huh? What do you mean? Nagkibit balikat si Luisa. I don't know rin what's up with the mom. Baka ayaw na lang ma-stress ang mga anak niya. Pero mukhang nag-e-enjoy naman ng mga bata sa pagpe-perform. It's just funny kasi sino ba namang magulang ang ayaw na sumikat at yumaman ng mga anak nila? Napakalaking opportunity nito para sa dalawang bata. At hindi dapat ito pinapalampas. Kumunot ang noo ni Don nang dahil sa narinig. Bakit naman biglang aayaw si Neri at hindi papayag na magkaroon ng ganitong klaseng oportunidad ang kanyang mga anak? We have to be quick sa paghahanap ng mga batang papalit. Kailangan na natin itong ayusin agad. I'll contact our casting director para mabilis ng paghahanap. Umiling si Don. Ako na lang bahala. Kilala ko naman ang mommy nila. Perhaps I could talk to her? Kinabukasan ay nagtungo si Don sa eskwelahan ng mga bata. Nakasakay siya sa kanyang kotse na nakaparada sa may gilid ng gate at hinintay na dumating si Neri at ang kanyang mga anak. Maya-maya lamang ay dumating nga si Neri kasama ang kambal. Inihatid niya na ito hanggang sa may gate. Habang pinapanood nga ni Don si Neri na humahalik at yumakap sa mga anak, ay tila ba nakaramdam siya ng kakaiba. Pero agad niyang iwinaksi iyon nang makita niyang mukhang aalis na si Neri. Nagmamadali siyang bumaba mula sa kanyang kotse at saka tumakbo papalapit sa direksyon ni Neri. Neri! Pagtawag ni Don sa pangalan nito. Napalingon naman sa kanya si Neri at halos manlaki ang mga mata nito nang makita niya si Don sa kanyang harap. Unti-unting naglakad papaatras si Neri at iiwas sa sana kay Don nang biglang hawakan ni Don ang kanyang kamay. Hanggang ngayon ba iiwas ka sa akin? Nagtatakang tanong ni Don kay Neri. Napatingin si Neri sa kamay niyang hinawakan ni Don. Nagkatinginan din silang dalawa at tila ba may kuryenteng dumaloy sa kanilang mga katawan. Agad na nag-iwas ng tingin si Don at gayon din naman si Neri na hinila na ang kanyang kamay mula kay Don. Can we have breakfast? Tanong ni Don kay Neri. Aayaw pa sana si Neri sa alok ni Don, subalit naisip niya bigla na baka lalo lamang magtaka ang binata at isipin na meron itong tinatago mula sa kanya. Kaya naman napapayag na lamang si Neri at tinanggap na ang alok ni Don. Nang makarating sila sa isang coffee shop, ay nag-order na silang dalawa. Ilalabas pa sana ni Neri ang kanyang wallet, pero agad na siyang pinigilan ni Don. This one's on me. Let it be my treat. Bahagyang nabalot ng katahimikan ng dalawa habang hinihintay ang kanilang mga order. At nang dumating ng mga ito ay ginamit na ni Don yung bilang hudyat na putuli na ang katahimikan sa pagitan nila. So, how long have you been staying here in Cebu? Tanong ni Don kay Neri. Uminom muna ng kape si Neri bago sumagot. Pero tila mali yata iyon dahil lalo lamang siyang ninervyos at hindi mapakali. Kung ilang taon na ang kambal? Simpleng sagot ni Neri. Bakit dito sa Cebu? Why did you have to leave Manila? Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Masyadong magulo sa Maynila. The kids would have a better life here. Taga rito bang ama nila? Diretsong tanong ni Don. Napaiwas ang tingin si Neri. Hindi naman kasi niya inaasahan na itatanong din iyon ni Don. Kaya naman pinili na lamang niyang magsinungaling. Oo, he's from here. Nang marinig ni Don iyon ay tila ba nakaramdam siya ng kaunting kirot sa puso. Kaya naman iniba na lamang niya ang usapan. I heard na hindi ka raw pumapayag na maging talent ang kambal. What's with the sudden change of mind? Well, gaya nga ng sinabi ko, gusto ko ng tahimik na buhay. Na-realize na baka makasama pa sa mga anak kong pagsikat. It would be better kung natigilan si Neri nang tumama ang mga mata niya sa labi ni Don na pinupunasan niya ng tissue. Halos mapalunok si Neri nang muling masilayan ang mga labi ni Don na matagal na panahon na rin mula nung kanyang huling matikman. Better if what? Napaiwas ang tingin si Neri.
It would be better if they have a private life. Malayo sa kasikatan o kung ano. And besides, bata pa rin naman sila. Excuse me, I'll just go to the restroom. Nagmamadaling paalam ni Neri. Tumango naman si Don at saka pinanood si Neri na maglakad. At habang nakatingin siya rito, ay hindi maiwasang mapansin na tila ba mas lalong gumanda ang hubog ng katawan ni Neri. Lumaki lalo ang balakang at dibdib nito. Bagay na tila ba nakakapagpainit sa katawan ni Don. Nang makabalik si Neri ay agad na siyang nagpaalam kay Don dahil hindi niya nakaya pang hangin sa pagitan nila. Gayunpaman nag-insist pa rin si Don na ihatid si Neri sa bahay nito. Wala na rin nagawa pa si Neri kundi ang pumayag sa alok na to. Nang makabalik sila sa kotse ay aksidenteng nahulog ni Don ang susi sa harap ni Neri na nakaupo sa kanyang tabi. Sinubukang abutin niya ni Don at gayon din naman si Neri. Hanggang sa magkahawak ang kanilang mga kamay. Unti-unti silang napatingin sa isa't isa. At nang magtama ang kanilang mga mata, tila ba hindi na napigilan ang kanilang mga sarili. Hinawakan ni Don sa mukha si Neri. At nagtagpo ulit ang kanilang mga labi na uhaw at sabik para sa isa't isa. San kaya hahantong ang eksenang ito? Will love be sweeter the second time around sa pagitan ni Neri at Don? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Neri? Neri? Paimpit na tawag ni Don na tila ba binabangungot. Halos mapabalikwas si Luisa nang mapagtantong nananaginip si Don. Kinabukasan ay nagmamadaling tumawag si Luisa sa kanyang assistant. Inutusan niya ito na ipa-background check si Neri. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang ikawalong kabanata. Tila ba maski hangin ay hindi na makadaan at makapagpagitna pa kina Neri at Don. Hindi nila pinakawala ng labi ng isa't isa na misulab ang kay tagal nilang nangulila para sa pakiramdam na iyon. Sa mga sandaling iyon ay hindi na nila alintana ang mga nangyari sa mga nakalipas na panahon. Bagkos ay wala silang ibang hangad kundi ang mahagkang muli ang isa't isa. Pagkatapos silang magkalayo ng 6 na taon. Pero panandalian lamang din ang lahat at walang puwang ang pagtatagal nilang dalawa sa mga sandaling iyon. Agad ring lumayo si Neri mula kay Don nang mapagtanto niya ang mga nangyayari. Inayos ni Neri ang kanyang sarili at saka nagmadaling umiwas ang tingin mula kay Don. Sandali pang napatingin si Don kay Neri at nang mapagtanto rin niya ang mga nangyari ay agad siyang humingi ng dispensa mula rito. I'm sorry, Neri. Wika ni Don na tila ba hindi lamang humihingi ng paumanhin dahil sa biglaang paghalik ni Neri. Pagkos ay meron pa itong mga ibang makahulugang laman. Umiling si Neri at saka tumingin sa labas ng bintana. This isn't right. We both know that this isn't right. Mariing sabi nito. You're about to get married, Don. Ayoko na ganito. We both should just forget everything we had in the past and move on. Actually, kahit nga ganun pa man, dapat hindi na natin ginawa ang mga kung ano mang nagawa natin. We never should have done the wrong thing. Pagpapatuloy ni Neri. Sa katunayan, habang sinasabi niya ang mga katagang iyon, ay tila ba merong tumatarak na punyal sa kanyang puso. Aminada siyang hanggang ngayon ay bitbit pa rin niya ang mga sakit na baon niya mula sa mga nakalipas na panahon. Dahan-dahang napatango si Don at umiwas na rin siya ng tingin nang maunawaan niya ang mga ipinaparating ni Neri. Tama naman kasi ito. Ikakasal na si Don kay Luisa at wala na dapat pang mamamagitan na kahit na ano sa kanilang dalawa ni Neri. I'll take you home. Wika ni Don at saka nagmaneho patungo sa bahay ni Neri. Buong biyahe ay tahimik lamang silang dalawa. At wala na ni isa sa kanilang nag-abalang magsalita pa. Hanggang sa tuluyan na ngang makababa si Neri
at nagpalitan na lamang silang dalawa ng pamamaalam at pasasalamat. Kahit pa naghiwalay na silang dalawa ng landas, ay pareho pa rin tumatakbo ang kanilang mga isip sa nangyari kanina. Pareho pa rin nilang iniisip ang isa't isa. Pero alam din naman nilang dalawa na kung ano man ang ninanais nilang mangyari ay hindi na maaari. Kaya pinigilan na lamang nila ang kanilang mga sarili. Nang makarating si Don sa hotel room nilang dalawa ni Luisa, ay saktong nagtatanggal ito ng damit sa kanyang harap. Nang madatna ni Don ang walang saplot na katawan ng kanyang fiancé, ay hindi na siya nag-atubili pang lapitan nito upang angkinin ito ngayong gabi. Binuhat ni Don si Luisa at agad na inihiga sa kama. Nagmamadali na rin sa pagtanggal ng kanyang mga damit at halos mamula ang bawat parte ng katawan ni Luisa sa mga maririing halik na iniwan ni Don sa kanya. Hindi naman siya nagreklamo dahil maski siya ay gustong-gusto rin naman ang mga nangyayari. Pakiramdam ni Luisa ay nagdiriwang ang kanyang pagkababae sa tuwing may nangyayari sa kanila ni Don. Kailanman ay hindi niya naranasan ang ganoong klaseng pag-aalab ng kanyang damdamin at tanging sa piling lamang ni Don niya nararamdaman ang ganito. Bumwelto na si Don sa pagitan ng mga makikinis at bilugang mga hita ni Luisa at walang ano't ano'y tuluyan niya nang idiniin ang sarili rito at dahan-dahang gumalaw. Halos mapapikit na lamang si Luisa sa magkahalong sakit at ligayang nararamdaman. Lingid sa kanyang kaalaman na habang siya'y humahalinghing sa bawat paghampas ng bewang ni Don sa kanya, ay lumilipad naman ang isip nito sa ibang mga bagay. Dito ibinuhos ni Don ang lahat ng mga naipon niyang bugso ng damdamin kanina habang kasama niya pa si Neri. Kahit pa si Luisa ang kasama niya sa kama, ay si Neri naman ang iniisip niya. Bukod pa rito ay tila ba walang pakialam si Don sa hindi pagpayag ni Luisa noon na magkaanak sila bago sila maikasal. Iniisip na lamang niya ang kanyang sarili. Sigurado siya na sa bawat minutong lumilipas ay lalo lamang lumalala ang kanyang sakit. At baka sa banda-banda riyan ay wala na siyang magawa pa upang masugpo iyon. Kaya naman gusto niya nang maanakan si Luisa upang magkaroon pa siya ng pagkakataon na gumaling. Hindi mawari ni Don kung bakit. Pero imbes na makonsensya ay lalo lamang naglagablab ang kanyang mga damdamin. Nang maabot nila pareho ang rurok ay kapwa nakatulog sila sa yakap ng isa't isa. Hanggang sa maalimpungatan si Luisa nang marinig ang pagtawag ni Don sa isang pangalan. Neri! Neri! Paimpit na tawag ni Don na tila ba binabangungot. Halos mapabalikwas si Luisa nang mapagtantong nananaginip si Don. Don! Bulong ni Luisa upang magising si Don kahit papaano. Neri! Makalipas lamang ilang saglit ay natigil na rin sa pagtawag si Don at muling nakabalik sa pagtulog. Pero hindi na nakatulog pang muli si Luisa, lalo na nang mapagtanto niya ang nangyari. Nang marinig ni Luisa ang pagtawag ni Don na iyon, ay tila ba tumaas ang kanyang mga balahibo, partikular na nang mapagtanto kung kaninong pangalan ang tinawag ni Don. Doon na nagtaka si Luisa dahil mukhang parte si Neri ng nakaraan ni Don. Hindi naman siguro nagkataon lamang na ang pangalan pa ni Neri ang mababanggit ni Don sa kanyang panaginip. Kinabukasan ay nagmamadaling tumawag si Luisa sa kanyang assistant. Inutusan niya ito na ipa-background check si Neri. Sigurado naman si Luisa na magiging madali lang ito dahil galing din naman sa mayamang angkan si Neri at meron na itong koneksyon kay Don. Nais lamang na malaman ni Luisa ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Neri. Partikular na kung sino ba ang tatay ng mga anak nito at kung meron ba silang naging ugnayan ni Don noon bukod sa pagiging magkaibigan nito at ng kanyang yumaong tatay. Hindi na rin naman kasi naalis sa isip ni Luisa ang magtaka at maghinala dahil naramdaman niya na naging iba ang reaksyon at disposisyon ni Don mula nang makasalubong nila si Neri sa restaurant. Nakita niya sa mga tingin ni Don na meron itong inaasa mula kay Neri. Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon dahil isa rin siyang babae. Pilit man niyang subukan na iwaksilang kung anumang nasa isip niya ay patuloy siyang binabagabag ng mga ito. Lalo lamang siyang nagtataka
dahil sa naging panaginip ni Don. Bukod pa rito, ay hindi rin niya maiwasang mag-isip kung bakit tila ba militing-militi na si Don na magkaroon ng anak. Gayong hindi naman nila ito masyadong napag-uusapan talaga. Ma'am, wala pong tatay ang mga anak ni Neri. Hindi po alam kung sino eh. Basta mula nung mabuntis siya, tumakas na siya sa poder ni Madam Daisy at lumipat sa Cebu. Kasama ang kaibigan niya si Juliet. Maliban doon, wala na kahit anong lead ukol sa pagkakakilanlan ng mga ama ng anak niya. Balita ng assistant ni Luisa sa telepono. Dahan-dahang tumango si Luisa tsaka humit-hit sa kanyang sigarilyo. Bagay na ginagawa lamang niya kapag siya'y napupuno ng stress. Tulad na lamang ngayon. Okay, pero huwag kang tumigil sa paghahanap. Sigurado ako na meron ka rin mapupulot na kapaki-pakinabang dyan sa Neri na yan. Hanapan mo na rin ng impormasyon si Daisy. I'm sure we could use her own mother. Madali lang naman sigurong aralin yung Neri na yan. Kaya siguraduhin mo na sa susunod na tatawag ka sa akin, meron ka ng crucial piece of information about her. Don't fail me. Utos ni Luisa sa kanyang assistant. Yes ma'am, areglado. Sagot naman ng kanyang assistant bago ibaba ang telepono. Pagkatapos ay nagmamadaling nagsalin si Luisa ng alak at dire-diretsyong tinungga iyon. Nang maubos niya ito ay mahigpit niyang hinawakan ng baso at saka padabog na ibinaba ito sa mesa. Bagaman wala siyang konkretong ebidensya, sigurado siya at malakas ang kanyang kutob na meron niyang pinagsamahan si Don at Neri. At kung tama nga ang kanyang mga hinala, baka nga si Don pa ang ama ng anak ni Neri at baka nga itinakas at itinago niya lamang ang mga ito mula kay Don dahil sa takot na salubungin ng malaking kahihiyan sa Maynila. Umaga na at nag-aalmusal na sina Mavi at Cassie. Katatapos lamang nilang maligo at naghahanda na silang makapasok sa school. Habang si Neri naman ay nag-aayos ng mga babaunin ng kanyang mga anak. Sa kanyang tabi naman ay si Juliet na nagkakape at nag-uusyoso sa ginagawa ng kaibigan. Pansin na pansin kong naging matamlay ang mga anak mo ah. Para bang walang energy. Sigurado ako na dahil yan sa hindi mo pagpayag sa kanila na sumali roon sa production. Naku sis, baka yan pang maging simula ng villain arc ng mga anak mo. Ayan yung mga nababasa ko sa healthy parenting sa Facebook. Makasalita ka naman parang may anak ka na. Itigil mo nga yung kaka-Facebook mo. At saka sinabi ko naman 'di ba? I just want them to live a private life. Baka ma-stress lang sila kapag sumali pa sila roon. Ayoko namang sayangin nilang pagkabata nila sa mga ganoong bagay. I'm sure there are other better opportunities out there. Hindi lang to. Tugon naman ni Neri habang isinalansan sa bag ang baon ng mga anak. Pero ayan ang gusto ng mga anak mo. Sa kanila naman na mismo nang galing na nag-e-enjoy sila sa ginagawa nila. At saka maganda rin yung mga ganitong klaseng experience habang bata pa sila. Dahil sigurado magagamit nila yon sa pagtanda nila. Kung ako sa'yo, pinapayagan ko na silang dalawa. Lalo lang sila magtatampo sa'yo kapag pinaghigpitan mo pa. Napatingin naman si Neri sa kanyang mga anak na tahimik lamang na kumakain. Napansin din naman niya na medyo nawala ng kulay ang mga mata nito. Mula nang hindi siya pumayag na sumali ang mga ito sa production. Gusto mong protektahan ni Neri ang kanyang mga anak. Ayaw rin naman niyang ipagkait sa mga ito ang kasiyahan. Napabuntong hininga si Neri. Sigurado ka ba na tama to? What if maganda gulo-gulo lang lalo ang mga bagay? I'm just protecting our inner peace. Protecting your inner peace doesn't mean na ipagdadamot mo sa mga anak mo ang chance na sumaya. At saka ano ba, nandito naman ako. Sinamahan na kita noon. Sasamahan pa rin kita hanggang ngayon. Don't stress yourself too much about Don. Paniniguro naman ni Juliet sa kaibigan. Dahil doon ay napapayag na rin si Neri. At nang ibalita niya nga ito sa kanyang mga anak ay halos magtatatalo ng mga ito sa tuwa. Humalik pa ang mga ito kay Neri ng paulit-ulit at saka yumakap ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon ay hindi na alintana pa ni Neri ang mga maaaring mangyari. Basta ang mahalaga lamang sa kanya
ay ang kasiyahan ng mga anak. Sinimula na ring i-training ang mga bata. Pagkatapos ng kanilang klase ay dumediretso sila sa isang acting workshop kung saan naroon din si Don na siyang nag-aasikaso sa kanila. Nagpasalamat din si Don kay Neri dahil pumayag ito na sumali roon ang kanyang mga anak. Naging close ang kambal kay Don. Todo alaga at asikaso rin naman sa kanila si Don. At lahat ng mga kailangan ng mga ito ay lagi niyang binibigay. Para ka pong si Superman, Tito Don. Magiliw na wika ni Mavi na siyang sinang-ayunan naman ni Cassie. Opo, Tito Don, ang bait-bait niyo rin po sa amin. Napangiti naman si Don sa narinig at bahagyang ginulo ang buhok ng dalawa. Ngunit sa kalagitnaan naman nito ay ang siyang namumuong pagkainis para kay Luisa dahil lalo lamang nadagdagan ang kanyang mga hinala sa tuwing nakikitang magkasama si Don at ang mga anak ni Neri. Tinawag ng coach ang kambal upang bumalik sa pagtitraining. Kasabay nila ay tumayo na rin si Don. Subalit sa biglaang pagtayo nito ay hindi inaasahang mawalan siya ng balanse. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ito na kayang hudyat na bumibigay ng katawan ni Don dahil sa kanyang sakit? Paano kaya mapapatunayan ni Luisa na may kaugnayan si Don sa mga anak ni Neri? Hanggang kailan kaya kayang itago ni Neri ang lahat? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ano, is there any news? Naisend ko na po sa email ninyo ang DNA test results, ma'am. Maaari nyo na pong i-check. Nang marinig iyon, ay agad na pinutol ni Luisa ang tawag at nagmamadali niyang kinuha ang kanyang laptop. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang ika-9 na kabanata. Mabilis na tumakbo ang mga staff upang lapitan si Don na nakabulagta na sa sahig ngayon. Maski ang mga kambal ay nagulantang din at bakas na bakas ang takot sa kanilang mga mata. Agad naman silang inilayo ng staff mula roon. Nang marinig ni Neri ang ingay na tila ba may nangyayaring komosyon kung saan naroon ang kanyang mga anak, ay agad siyang napatingin dito. At halos manlaki na nga ang kanyang mga mata nang makita si Don na pinalilibutan, inaasikaso at pinapaypayan ng mga staff. Nagmamadaling tumakbo si Neri patungo sa direksyon ni Don. Kaagad siyang umupo sa tabi nito at alalang-alala na hinawakan si Don. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Nanghihina namang tumango si Don. Medyo namumuti na rin ang paningin nito dahil sa magkahalong hilo at pagod. Kinuha ni Neri ang isang bote ng tubig mula sa staff at saka inayos sa pagkakaupo si Don. I'm okay. Don't worry too much. Mahinang saad ni Don. Anong okay rito? Pinapagod mo yata masyadong sarili mo eh. Inumin mo na tong tubig oh. Wika ni Neri na wagas sa todo kung makaasikaso kay Don. Pero bago pa man mapainom ng tubig ni Neri si Don ay dumating na si Luisa sa kanilang tabi. Tinabig ni Luisa ang kamay ni Neri at saka kinuha si Don mula rito upang siya naman ang mag-asikaso. Sinadya pang ang lakasan ni Luisa ang kanyang boses upang ipamukha kay Neri na siyang fiancé ni Don at siya ang mas nararapat at may karapatan na mag-asikaso rito. I'm here, babe. Don't worry. Mariing paniniguro ni Luisa. Napatayo naman si Neri at agad na nag-iwas ng tingin. Tila ba napahiya siya sa mga sandaling iyon. Kaya naman dahan-dahan na siyang naglakad papaatras. Doon din lamang napagtanto ni Neri na masyado na pala siyang nagpakita ng pag-alala at motibo kay Don. Mistulang kahina-hinala iyon. Kaya naman bago pa man magtaka, maski ang mga staff sa kanya ay lumayo na siya at nalapitan naman ang kanyang mga anak. At dahil malapit na rin namang maggabi, ay nag-pack up na ang lahat upang masiguro na rin na magkaroon ng sapat na pahinga ang lahat. Si Luisa nang nag-uwi kay Don sa kanilang hotel room.
Inasikaso niya na ito at saka pinagpahinga. Nakatulog din naman agad si Don dahil tila ba bugbog na bugbog ang katawan nito sa magkasunod na araw ng trabaho. Hindi siya nagkaroon ng maayos na pahinga at dahil na rin marahil sa sakit niya, kaya siya biglang nahilo at nawala ng balanse kanina. Nang masiguro ni Luisa na tulog na si Don, ay agad niyang tinawagan ang kanyang assistant upang mag-utos ng isang bagay rito. Ma'am, sigurado ho ba kayo riyan? Hindi ho ba delikado at illegal yun? Nagdududang tanong ng assistant ni Luisa. I don't care. And I don't give a damn on what's legal or not. Sundin mo na lang ang utos ko. And besides, ano bang karapatan mo humindi? Ibabayaran din naman kita. Pero ma'am, aangal pa sana ang assistant nang agad siyang putulin ni Luisa. You know what? Kung ayaw mong gawin ang trabaho, then I'm gonna fire you and find someone else to do it. Kasimple-simpleng bagay hindi mo pa magawa? Hindi po ma'am, gagawin ko po. Nagulat lang po ako pero gagawin ko po. Si ma'am naman oh. Nahihiyang wika ng kanyang assistant. Areglado yan ma'am. Dagdag pa nito. Good. Huwag mong pinasasakit ang ulo ko. Buliw pa ni Luisa bago tuluyang ibaba ang telepono. Inutusan niya ang kanyang assistant na sikretong kumuha ng DNA samples ng dalawang anak ni Neri. Nabanggit kasi ng kanyang assistant noon na bigla na lamang naglaho na parang bula si Neri pagkatapos ng kasal ng kanyang mommy. At sakto namang narito rin sa bansa si Don noon, nakakabalik lamang mula sa ibang bansa dahil na-finalize na ang annulment nito. Kanina sa set ay hindi naiwasan ni Luisa ang lalong makaramdam ng inis at pagkamuhi nang makita kung gaano kalapit si Neri at Don sa isa't isa. Kaya naman sigurado siya na gagawin niya ang lahat upang malaman ang katotohanan. Kahit pa sa anong paraan niya maisakatuparan ang mga yon. Makalipas ang ilang araw habang nasa trabaho si Don, ay nanatili lamang si Luisa sa kanilang hotel room upang magpahinga. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsisiesta, ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang assistant. Ano? Is there any news? Tanong ni Luisa sa kabilang linya. Tumango naman ang kanyang assistant. Naisan ko na po sa email niyo ma'am ang DNA test results. Maaari niyo na pong i-check. Nang marinig iyon ay agad na pinutol na Luisa ang tawag. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang laptop at saka binuksan ang kanyang email. Halos manginig si Luisa habang binubuksan ang file na sinend sa kanya ng kanyang assistant. At nang tuluyan niya ito mabuksan at makita niya ang results ng DNA test, ay tila ba tumigil ang kanyang mundo sa pag-ikot. Dahan-dahang napahawak si Luisa sa kanyang bibig dahil sa sobrang gulat. Napakalakas din ang kabog ng kanyang dibdib at nanginginig na siya ngayon dahil sa magkahalong emosyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nababasa ngayon. Walang kaduda-duda na si Don nga ang ama ng mga anak ni Neri. Halos mabato ni Luisa ang kanyang laptop at mapasigaw dahil sa sobrang galit. Pakiramdam niya ay trinaydor siya ni Don at nagawa niyang itago ang sikretong ito mula sa kanya. Pero sa kabila noon, bigla ring napagtanto ni Luisa na mukhang wala namang kaalam-alam si Don na siya nga ang tunay na ama ng anak ni Neri. Dahil nasabi rin naman noon ang kanyang assistant sa pagpapabackground check nito na walang ama ang mga bata at hindi ito kilala. Ibig sabihin lamang nito ay sinadyang itago ni Neri ang katotohanan at walang kamuwang-muwang si Don sa lahat. Nang mapagtanto ni Luisa ang lahat ng iyon, naisip niya na merong dahilan si Neri kung bakit tinago niya ang totoo mula kay Don. Kaya naman sisiguraduhin niya na hindi nalalabas pa kailanman ang totoo. Gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya upang hindi na malaman pa ni Don ang totoo at nang wala nang mamagitan pa sa kanilang dalawa ni Neri. Nang makauwi si Don sa kanilang hotel room, ay agad na nilapitan ni Luisa ito. Hinalik-halikan niya pa ito sa leeg at saka niyakap-yakap. Bagay na ikinatuwa naman ni Don dahil gustong-gusto rin naman niya sa tuwing nilalambing siya ni Luisa.
Nang masiguro ni Luisa na nasa mood si Don ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili upang ibalita ang nais niyang mangyari. Babe, don't you miss Manila? Napatingin naman sa kanya si Don. Manila? Well, matagal-tagal na rin naman tayo nandito sa Cebu. Of course, I miss Manila. But we're here for work naman, so staying here for a while isn't so bad at all. Bahagyang umuso si Luisa na tila ba isang batang merong kahilingan. But I really miss Manila. Don't get me wrong Cebu is good. Pero nasa Manila ang lahat ng kailangan ko, including my friends and family. I miss them so bad. Makahulog ang wika ni Luisa sa pag-asang makakatunog si Don sa nais niyang iparating. Hinawakan ni Don ang kamay ni Luisa. Do you want to go back to Manila? Let's book you a flight tomorrow morning, if that's what you want. Lalo lamang ngumuso si Luisa. Pero ayoko namang bumalik doon nung ako lang mag-isa at hindi ka kasama. Nang dahil sa sinabi niya ni Luisa ay kumunot biglang noon ni Don. What do you mean then? Nagpatuloy si Luisa sa pagsasalita. What I'm saying is, if I'm going back to Manila, dapat kasama ka. Hayaan mo na yung mga tao mo rito na mag-take over sa channel. Okay naman i-launch na lang. We could watch it from Manila. I miss our home, Don. Gusto ko nang bumalik Pero kung babalik ako, I want to be with you. Malambing na wika ni Luisa sa pag-asang makumbinsi si Don sa kanyang kahilingan. Napaisip naman si Don sa sinabi ni Luisa. Sa katunayan, desidido naman na siya na babalik lamang siya sa Maynila sa oras na natapos ang kanilang proyekto. Pero ngayon, meron ng isa pang dahilan, kaya ginugusto niyang manatili sa probinsya. At iyon ay hindi dahil sa negosyo o sa iba pang mga bagay. Bagkus ay si Neri at ang dalawang anak nito. Nabagaman sa maikling panahon niya lamang nakasama, ay napalapit ng kanyang puso sa dalawang ito. Napakabait ng kambal at tila ba sila ang mga anak o dugo at laman na matagal nang pinapangarap ni Don. Tila ba kasi nakukumpleto si Don sa tuwing nakikita niya ang kambal. Idagdag mo pa si Neri na tila nakapagbubuo ng kanyang araw sa tuwing masisilayan niya ito, kada sunduin niya ang kanyang mga anak. Hindi maaaring sabihin ni Don ang dahilan na iyon, dahil tiyak na ibang magiging reaksyon ni Luisa. Kaya naman sinabi na lamang ni Don na tatapusin na muna niya ang project bago ito tuluyang bumalik na Maynila. Isang araw ay merong family day sa eskwelahan ng kambal. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay napasama pa nga roon si Don dahil inimbitahan siya ng dalawang bata. Hiyang-hiya naman si Neri dahil hindi niya alam ang kanyang magiging reaksyon. Pero wala na siyang nagawa pa dahil ang kambal naman ang masusunod. At naroon na rin naman si Don sa eskwelahan. Magkatabi pa si Neri at si Don sa upuan habang pinapanood sa stage ang kambal na kumakanta at nagsasayaw. Tuwang-tuwa si Neri habang kinukuhanan ng video ang kanyang mga anak. Sa mga sandaling iyon ay naisip niya na tama rin palang desisyon niya na hayaang maging parte ng production ng kanyang mga anak. Dahil ibang klaseng saya ang nakikita niya sa mga ito sa tuwing nagpe-perform sila sa harap ng maraming tao. Nang matapos sa pagsasayaw ang kambal, ay agad na silang sinalubong ni Neri, habang nakasunod naman sa kanya si Don na pumapalakpak pa. Ang galing-galing naman ng mga baby ko! You both did a great job! Masayang wika ni Neri, habang yakap-yakap at halik ang mga anak. Mommy, picture po tayo ron sa photo booth. Excited na sambit ni Cassie habang nakaturo sa photographer. Sure, para naman may family picture tayo. Sagot naman ni Neri na sumunod na sa mga anak na tumatakbo na patungo roon. Tito Don, sama po kayo. Hiyaw ni Mary. Itinuro naman ni Don ang kanyang sarili. Ako? No, kayo na lang. Dali na po, Tito Don. Picture po tayong apat ni na Mommy. Sige na po, please. Pakiusap ni Cassie
at ipinaglapit pa ang dalawang kamay. Napatingin naman si Don kay Neri na tila ba humihingi ng permiso mula rito. Bahagyang tumango si Neri bilang hudyat na ayos lamang sa kanya. Lumapit na si Don sa kanila at saka tumabi para sa picture. Nasa gitna ang dalawang kambal, habang nasa magkabilang gilid naman si Don at Neri. Mistulang isang buong pamilya ang apat. Hindi nga maiwasang maisip ni Neri na marahil ay normal lamang ang kanilang sitwasyon at nasaya siguro silang pamilya kung hindi niya itinago ang mga anak niya mula kay Don. Kung maaari lamang sana niyang ilathala sa lahat ang munti nilang pamilya, ay mas lalo sigurong sasaya ang kanyang mga anak. Isang umaga habang nag-aayos si Don ng sarili upang pumunta sa site, ay kapansin-pansin ang pagiging wala sa sarili ni Luisa. "Babe, are you okay?" Tanong ni Don kay Luisa na kanina pa nasa banyo. Narinig niya mula sa labas na nagsusuka ito, kaya naman nagmamadaling pumasok si Don sa loob nito. Nang buksan niya ang pinto ay namataan niya si Luisa na tulala habang nakayuko. Lumapit si Don sa kanya. "Babe, what's happening?" Puno ng pag-aalalang tanong nito. Inangat ni Luisa ang kanyang ulo at saka itinaas ang kanyang kamay. Napatingin si Don sa bagay na hawak-hawak nito. "I'm pregnant, babe." Masayang wika ni Luisa. Halos hindi naman makapaniwala si Don at bakas ang pagkagulat sa kanyang muka dahil sa bagay na narinig mula kay Luisa. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang pinaplano ni Luisa para ilayo si Don sa kanyang mga anak at kay Neri? Totoo kayang buntis si Luisa? O isa lamang itong palabas? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Neri, wait! Pagharap ni Neri kay Don, ay labis ang kanyang gulat nang bigla na lamang siyang yakapin ng mahigpit ni Don. Halos hindi pa nga siya makagalaw dahil hindi naman siya inaasahan na bigla na lamang lalapit si Don upang yakapin siya ng ganoon. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang ikasumpong kabanata. Bagaman bakas ang labis na pagkagulat sa mukha ni Don, mas nanaig naman ang saya na kanyang nararamdaman nang dahil sa malawak na ngiting gumuhit sa kanyang mukha. "Really? I'm gonna be a dad?" Paniniguro ni Don na siyang ikinatango naman ni Luisa. Hindi na nga naitago pa ni Don ang saya at nagmamadaling niyakap ng mahigpit ang kanyang fiancé. Pero hindi rin nagtagal ay biglang nag-ibang pakiramdam ni Don. Bagaman masaya siya na nagkaroon siya ng anak na siyang makakatulong sa kanya sa kanyang stem cell therapy, nangingibabaw naman sa kanya ang kaunting lungkot dahil isa lamang ang ibig sabihin nito. Pakakasalan niya na si Luisa at wala na talagang pag-asa na magkaroon pa ng ikalawang pagkakataon para sa kanilang dalawa ni Neri. Malabo na sa kulob na mangyari iyon dahil meron na silang bubuuing pamilya ni Luisa. Nang maisip ni Don ang mga bagay na yon, ay bahagyang lumayo si Don. Kapansin-pansin ang biglaang pagbabago ng mood nito. Bagay na ipinagtaka at ikinataas ng kilay ni Luisa. "What? Hindi ka ba masaya? Parang kanina lang you were so delighted." Agad namang umiling si Don at humingi ng dispensa. "I was just shocked. Medyo natagalan lang ng kaunti sa pag-sink in. But I'm happy, babe. I really am." Apela ni Don upang hindi na magtaka pa si Luisa sa kanya. Pagkatapos malaman ni Don at Luisa ang balitang iyon, ay agad na silang nagplano tungkol sa kanilang bubuuing pamilya. Sa mga panahong ito nga, ay tuwang-tuwa si Luisa dahil siguradong pakakasalan na siya agad ni Don. Sigurado naman kasi siya na hindi gugustuhin ni Don na maipanganak ang bata nang hindi sila kasal na dalawa.
Pabor na pabor ang lahat ng mga nangyayari kay Luisa. Dahil kaakibat ng lahat ng ito ay ang muling pagbabalik nila sa Maynila. Bagaman alam niyang hindi na siya maiiwan pa ni Don, lalo na ngayong siya ay buntis, nakakasiguro na din siyang wala nang mamamagitan pang kahit na ano kay Don at Neri. Pero bago ang lahat ng yon, isang araw bago tuluyang lisanin ni Don at Neri ang Cebu upang bumalik sa Maynila, ay sumaglit muna si Don sa isang acting workshop kung saan naroon sina Mavi at Cassie na tinuturuan ng acting directors ng kanilang channel. Habang pinapanood ang dalawang bata, ay hindi maiwasan ni Don ang makaramdam ng lungkot. Sa maikling panahon ay nakasama niya ang dalawa na pamahal ng mga ito sa kanya. Kung pwede nga lang siya nang tumayong ama sa mga ito. Subalit alam naman niya na hindi maaaring mangyari iyon. Kaya naman tila sinusulit na ni Don ang mga sandaling kasama niya ang dalawang makulit at bibong batang nagpasaya sa kanya rito sa Cebu. Kinahapunan ay dumating na rin si Neri upang sunduin ang kanyang mga anak. Ngumiti at tumango lamang siya kay Don. Pero bago sila tuluyang umalis ay tinawag ni Don ang atensyon ni Neri. "Neri, wait!" Pagtawag ni Don, sabay lakad papalapit sa direksyon ni Neri. Huminto naman si Neri sa paglalakad. Pagharap ni Neri kay Don ay labis ang kanyang gulat nang bigla na lamang siyang yakapin ng mahigpit ni Don. Halos hindi pa nga siya makagalaw dahil hindi naman niya inaasahan na bigla na lamang lalapit si Don upang yakapin siya ng ganoon. Nagkatinginan naman ang dalawang magkapatid nang makitang magkayakap ang kanilang mami at tito Don. Habang si Neri naman ay gulat na gulat pa rin at hindi makapagsalita. Hindi nakapagsalita si Don. Subalit napakaraming mga salita ang nais niyang sambitin habang nakabalot ang kanyang mga braso kay Neri. Gustong gusto niyang sabihin na mahal niya si Neri. At kahit pa 6 na taon ang nakalipas, ay hindi nagbago ang kanyang nararamdaman dito. Na kahit pa hindi umayon sa kanilang tadhana, ay patuloy pa rin isisigaw ng kanyang puso ang pangalan nito. Ngunit alam ni Don na hindi niya na maaari pang sabihin ng mga katagang iyon. Kaya naman nang lumayo siya kay Neri, ay medyo naging awkward na ang eksena sa pagitan nilang dalawa. Takang-taka naman si Neri nang lumayo si Don sa kanya. Agad na humingi ng dispensa si Don dahil sigurado siyang biglang nagulat si Neri sa kanyang ginawa. "I'm sorry. Namiss ko lang siguro ang best friend ko. You really remind me of him." Pagsisinungaling at katwiran na lamang ni Don. Napatango naman si Neri nang marinig iyon at bahagyang napangiti. Pero halos maging emosyonal siya nang marinig ang mga sunod na sinabi ni Don. "Sigurado ako na kung buhay pa si Paul, he would be very proud of you, of the mother you have become." Sabi ni Don at saka taos-pusong ngumiti kay Neri. Hindi lamang masabi ni Don na iyon na ang pagpapaalam niya kay Neri. Sigurado naman kasi siya na hindi na muling magtatagpo ang landas nilang dalawa ni Neri sa oras na umalis na siya ng Cebu. At hindi rin naman niya masasabi rito na wala nang maaari pang mamagitan sa kanilang dalawa dahil nagdadalang tao na si Luisa. Pagkatapos ng pagtatagpong iyon, ay tila ba tulala at hindi maubusan ng iniisip si Neri. Tila ba napakaraming bumabagabag sa kanyang isip at para bang ang bigat-bigat ng kanyang pakiramdam. Kinabukasan ay lumapag na nga si Don at Luisa sa Maynila, kung saan isang magarbong party ang agad nilang inihanda upang i-announce ang kanilang mapapaagang kasal at ang pinakamagandang biyaya na darating sa kanila. Sa isang sosyal na hotel sa Makati, ginanap ang party. At lahat ng mga elitista at mayayamang negosyante na kilala nila Don at Luisa ay imbitado roon. Nagtataka nga ang lahat dahil biglaan ang party at hindi nila alam kung ano bang iaanunsyo ng dalawa. Gayunpaman, grande pa rin ang lahat at todo postura pa rin ang mga bisita na tila ba handang-handa sa mga ganitong klaseng okasyon. "I'm pretty sure they're getting married. Ganun naman lagi, diba? Sikat na ngayon yung mga surprise parties. Sana nga lang ayun na yun dahil ang tagal na nilang engaged. It's long overdue."
Wika ng isa sa mga bisita na sinang-ayunan naman ng iba. O baka naman ibibida lang nila yung launch ng provincial channel nila. I heard they're making it big. Dagdag na sambit pa ng isa sa kanila. Sa kabila ng kasiyahang nagaganap, ay halatang balisa si Don at wala sa sarili. At halos si Luisa nga lamang ang ngumiti ng malawak nang i-anunsyo na nilang mapapaaga na ang kanilang kasal at siya nga ay buntis. Kapansin-pansin din na tila ba namayat si Don kahit ilang araw lang naman ang nakalipas mula nung malaman niyang balita. Inusisa na nga siya ng mga bisita dahil sa biglaang pagbabago ng kanyang anyo. I'm just really tired, you know? Hindi rin biro yung launching ng channel namin. Stress na stress lang talaga lately. But still happy because of this new chapter of our lives. Kahit pag ganoon na naging sagot ni Don, walang ibang tumatakbo sa kanyang isip kundi ang pag-asang sana ay sineri na lamang ang babaeng kasama niya sa party na ito. Na sana sineri na lang ang kanyang pakakasalan at sila na lamang ang bubuo ng pamilya. Sa kabilang banda naman ay napanood ni Neri ang tungkol sa naganap na party sa balita. At nahagip din ng kamera doon ang kanyang mommy na masayang masaya para kay Don at Luisa. Habang nakatapat ang mga mata ni Neri sa TV, ay tila ba unti-unting dinudurog ang kanyang puso. Ito na yata marahil ang mabigat na bagay na kanyang dinaramdam kanina pa. Halos pinanghinaan ng loob si Neri. Kahit pa 6 na taon lang nakalipas, kailanman ay hindi naman nagbago ang kanyang pagtingin kay Don. Kinailangan niya lamang magtago mula rito dahil hindi niya maatim ang kahihiyan na matatamo nilang dalawa noon. Subalit ngayon ay tila ba sobra-sobrang pagsisisi ni Neri. Kung hindi ba siya nagdalawang isip noon at ipinaglaban niya ang relasyon nilang dalawa ni Don, ay hindi hahantong sa ganito ang lahat. Siya kaya ang babaeng kasama ni Don ngayon kung sinabi niya lamang ang totoo noon pa man? Pakiramdam ni Neri ay huli na ang lahat. Bagay na totoo naman talaga dahil kahit gustuhin niya man, wala na siyang magagawa pa. Siya lang itong umasa na meron pang pag-asa sa kanilang dalawa ni Don dahil muling nagtagpo ang kanilang landas pagkatapos ng napakahabang panahon at meron pa silang halik na pinagsaluhan. Subalit ilusyon at imahinasyon lamang pala ni Neri ang lahat ng iyon. Naisip na lamang ni Neri na siya naman kasi ang may gusto nito. Ginusto niyang magpakalayo, kaya kahit masakit, kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon. Kailangan niyang tanggapin na hanggang dito na lamang sila ni Don. Hindi na malaya ni Neri na kanina pa pala tumutulo ang kanyang mga luha. Nagulat na lamang siya nang punasan iyon ng kanyang mga anak. Pumwesto ang dalawa sa tabi ng kanilang mommy at agad itong niyakap ng mahigpit. Mommy, bakit po kayo nagka-cry? Tanong ni Mavi. Bigla namang napaturo si Cassie sa TV at nakita niya roon ang kanilang Tito Don. Si Tito Don, Mommy! Kailan po kaya natin makakasama ulit si Tito Don? Napatingin si Neri sa kanyang anak at huminga ito ng malalim. Nasa Manila na yata si Tito Don eh. Pero wala, naiyak lang si Mommy kasi happy ako for Tito Don. Di ba nga best friend siya ng dad ko? Alam ni Neri na masyado pang bata ang kanyang mga anak upang maunawaan ang lahat at kailangan niyang magpakatatag para sa mga ito. Kaya naman pinatay niya na ang TV at tinanggap na lamang ang lahat. Kahit pa parang may tumatarak na punyal sa kanyang puso dahil sa sakit na katotohanang hindi na magkakaroon pa ng ama ang kanyang mga anak at hindi na malalaman pa ni Don ang totoo. Samantala, nagpatuloy naman ang party sa hotel. Masayang-masaya ang lahat para kay Don at Luisa. May ilan pa nga mga misis na nagbigay ng kanilang suhestyon para sa wedding coordinators at venues na maaaring gamitin para sa wedding of the century ni na Don at Luisa. Habang kausap ni Don ng ibang mga bisita, ay nasa isang tabi naman si Luisa na tila ba hindi mapakali at kanina pa balisa. Tila ba meron siyang iniiwasan at kanina pa pinagtataguan.
Merong isang lalaking negosyante na tahimik lamang na nakaupo at nagmamasid sa gilid. Umiinom ito ng alak at hindi nakikihalubilo sa ibang tao. Bagkos ay nakatuon lamang ang atensyon nito kay Luisa, na tila ba nagtatago sa kanya. Dire-diretsong tinungga ng lalaki ang iniinom niyang alak at saka naglakad papalapit kay Luisa. Lalapit na sana si Luisa kay Don, pero bago pa man siya makahakbang, ay hinila na ng lalaki ang kanyang kamay at saka ito dinala sa labas ng hotel kung saan medyo madilim at walang kahit na sinong tao. "Ano ba?" reklamo ni Luisa nang mapagtanto niya kung sinong humila sa kanya na halos matigilan siya at hindi makapagsalita. "Ang galing mo namang artista. Akala ko may problema ka sa pagbubuntis. Tapos ngayon sasabihin mo na you're expecting?" Napangisi ang lalaki at nagpatuloy. "So, nabuo pala ang anak natin." Hindi sumagot si Luisa at nagmamadaling tumalikod upang iwasan ng lalaki at bumalik na sa loob ng hotel. Natawa ang lalaki at saka hinawakan ng mahigpit sa braso si Luisa. "Bakit ka umiiwas? Is it because I'm right? That kid is mine, diba?" Halos manginig sa takot si Luisa. Kanina pa rin siya palingon-lingon sa kanyang paligid dahil baka may makarinig sa kanilang dalawa. Lumapit ang lalaki kay Luisa at saka ito binulungan sa tenga. "Kukunin kong batang yan. Once he give birth, ako ang ama, kaya ako ang nararapat na magkaroon ng karapatan." Sinubukan na magpumiglas ni Luisa mula sa pagkakahawak ng lalaki. Sisigaw na sana siya nang bigla niyang marinig ang mga yabag ng isa pang lalaki na lumabas ng hotel at nagtungo sa kanilang direksyon. "Is there a problem here?" Mariin at seryosong wika ni Don habang nakatingin kay Luisa at sa lalaking may hawak sa kanyang braso. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Paano kaya pagtatakpan ni Luisa ang eksenang naabutang ito ni Don? Tunay nga bang nagdadalang tao si Luisa? Kung oo, sino nga kaya ang tunay na ama? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.